Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Linmar. Taga-Aklan po ako. Nais ko lang sanang ibahagi yung kwentong ito sa inyong channel. Bale, ito ay karanasan ko noong bata pa lamang ako. Sa aking pagkakatanda, nasa dekada 80 pa lang yon at nasa mga 10 taong gulang pa lamang ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Noong mga panahong yon, marami yung nagkakasakit sa lugar namin. Panay kasi at biglaan yung pagpapalit-palit ng panahon noon. Umuulan at bigla-bigla ring umiinit na siyang naging dahilan ng pagkakasakit ng mga batang katulad ko. Isang araw noon, dahil nasa kalagitnaan kami ng paglalaro, hindi namin namalaya na umaambon na pala. Huli na noong makapunta kami sa lilim ng puno upang sumilong. Sa kadahilanan pong yon, nagkasakit rin po ako. Ilang araw akong hindi nakalabas at nakahiga lang ako sa aking kwarto. Binubuksan na lang ng aking ina yung bintana sa kwarto. Nang sa gayon ay makapasok yung preskong hangin. Nung una, hindi naman ako nabahala at wala naman akong nararanasang kakatwang bagay. Subalit, noong magsimula na akong ubuhin, doon na rin po ako nagsimulang makaranas ng nakakatakot na mga karanasan. Isang gabi, pagkatapos kong kumain, agad nga akong nahiga. Banig lamang yung sapi ng aking likod at sa sahig lang ako nakahiga ng mga panahon na iyon. Bale yung aming bahay nakaangat sa lupa. Merong silong na kung minsan ay nilalagyan ni nanay ng mga alagang manok. Subalit, noong mga panahong yon, wala ni anumang hayop ang nakatali sa ilalim ng aming bahay. Bandang 11:00 ng gabi, tulog na yung mga kasama ko sa bahay. Tanging ako lang yung gising noon dahil naging panay yung aking pag-ubo. Sa bawat pag-ubo ko, talagang nahihirapan po ako. Hindi naman pwedeng bangon ako ng bangon para dumura. Maya-maya pa, nang walang ano-ano, nagulat ako dahil may narinig akong mahinang kaluskos sa gilid ng aking kwarto. Pakiramdam ko, papalapit yon ng papalapit sa may silong ng aming bahay. Napakunot-noo ako noon dahil hindi ko mawari kung anong nilalang ang siyang kumakahig roon. Yun po yung naririnig ko eh. Parang manok. Ano bang manok yan? Gabi na kong maghanap ng tutukain. Tanong ko pa sa sarili habang patuloy kong naririnig yung pagkahig. Parang lalong lumalala yung aking ubo habang nangyayari yon. Panay na rin po noon yung pagdura ko sa may silong dahil meron po yung mga siwang. At halos sikain na rin po ako dahil sa aking ubo. Halos kamutin ko na nga po yung aking lalamunan at pati na rin yung aking dibdib dahil sobrang kati talaga. Walang ano-ano. Naulinigan kong papasok na sa silong ng aming bahay. Yung parang kumakahig. Sinubukan ko pong silipin yon. At nanatili ako sa ganong sitwasyon ng mga ilang segundo. Pero wala akong nakitang kahit anong hayop. Walang manok o kahit ano. Sino yan? Lakas loob ko na lang na tanong. Naisip ko kasi na baka may nananakot lamang sa akin na isa sa mga kaibigan ko. Subalit unti-unting gumagapang yung takot sa aking sistema nang wala man lang sumasagot sa aking mga naging tanong. Akala ko lang pinagtitripan nila ako eh dahil matagal na nga akong hindi nakakalabas ng bahay. At kung minsan naman, pumupunta naman talaga doon sila sa bahay kahit gabi na. Pero wala. Sa kadahilanang yon, agad nga akong napamura at pinagbantaan yung kung anumang kumakahig doon. Napailing na lang ako noon nang bigla akong nakarinig ng mga yabag ng paa na papaalis. Hindi ko alam kung ano yon pero
Marahil natakot dahil sa aking ginawa. Nag-iingay na rin kasi ako noon eh. Ilang sandali pa, kumatok nga sa kwarto yung aking ina. Tinanong kung ako ba yung nag-iingay at kung bakit gising pa ako. Oo nay, ako yon. Wika ko naman noon. Kaya pumasok na nga ito sa aking kwarto at saka nagwika ng, "Narinig mo rin ba yung pagkahig sa labas ng bahay na parang merong manok?" Tanong pa po nito. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon. "Mas mabuti sigurong wag ka nang dudura dyan sa ilalim ng silong. Kukuha na lang ako ng latang merong abo at doon ka dumura. Mahirap na baka mamaya aswang na pala yung kumakahig sa ilalim ng bahay natin." Wika pa nga ng nanay ko. Kaya agad na gumapang yung kilabot sa aking katawan nang marinig ko yung kanyang mga sinabi na aswang. Hindi ko akalain na malaki pala yung posibilidad na aaswangin ako. Dahil doon, napatanong ako kay nanay. "Bakit naman ako aaswangin, nay? Lalaki ako at hindi naman ako nabubuntis. Di ba buntis lang yung kanilang pinupunterya?" Tanong ko pa noon. Nakita kong parang matatawa yung aking ina. Kaya sinabihan ko na lang siyang dala na lang ako ng lata sa aking silid. Tumango naman siya at pagkabalik niya ay meron na nga itong dalang lata na merong lamang abo. "Dito ka na lang dumura nang sa gayon ay maging ligtas ka sa kung anumang nasa ilalim. Kaya kanilang biktimahin sa pamamagitan lang ng laway. Lalo pa at meron kang sakit. Isa rin yan sa kanilang punteriya." Paliwanag pa ng nanay ko na kahit medyo napapangiti ay halatang seryoso ito sa kanyang sinabi. Tumango na lang ako noon. Naghulog rin si nanay ng sinunog na papel doon sa silong ng bahay. Nang sa gayon daw ay hindi na makapasok doon yung aswang ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung saan yun nakuha ng nanay ko eh. Pero ginawa na lang po nito. Sa kabutihang palad, nakatulog ako ng maayos. Naging manaka-naka yung aking ubo ng gabing yon. Kaya laking pasalamat ko noon. Hindi ko na rin inisip pa yung nilalang na kumakahig sa silong ng bahay. Dahil baka lalo lang akong matakot. Kinabukasan, kahit papaano, naging maayos naman yung aking pakiramdam. Ang tanging natitirang iniinda ko na lang noon ay yung manaka-nakang ubo na hindi pa rin nawawala. Ininspeksyon po namin yung ilalim ng aming bahay. Subalit, wala naman kaming nakitang bakas ng manok na kumakahig doon. At sa kadahilanang yon, naging buo po yung aming paniniwala na baka dinalaw nga ako ng aswang. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang dudura kung saan saan. Tignan mo, hanggang ngayon ubo ka pa rin ng ubo. Mamayang gabi, subukan mong itabi yung itak. Baka matakot sa'yo at hindi na bumalik. Wika pa ng tatay ko noon. Sinabi pa nito na kung meron ngang aswang na babalik, tawagin ko lang daw siya at siya raw yung lalabas para tignan at harapin yon. Tumango naman ako sa itinura ng aking ama at nagwikang susundin ko ang kanyang mga payo. Kinagabihan, dahil hindi pa ako tuluyang magaling, kahit 7:00 pa lang ay nakahiga na ako sa aking silid. Agad naman akong nakatulog at kahit papaano ay hindi na rin ako inubo ng mga sandaling yon. Pero biglaan na lang akong naalimpungatan noon nang makarinig ako ng isang malakas na kalabog sa ibabaw ng bubong ng aking kwarto. Sinundan yon ng mahinang paghuni ng tiktik, kaya agad nga akong nawari kung ano nga ba yon. Tiktik yun ah. Meron na naman yatang aswang. Sabi ko pa sa sarili. Nang mga panahong yon, muling kumati yung aking lalamunan. Pakiramdam ko rin, kinakamot yung aking baga. Kaya napaubo nga ako ulit. Habang umuubo, nagpapatuloy rin
yung mahihinang huni ng tiktik na naririnig ko. Napako na lang yung aking paningin sa bubong namin. Nagawa lang nga sa nipa na meron pang kumakaloskos ng mga sandali na yon. Maya-maya pa, napansin kong halos lumulubog yung aming bubong na palatandaang merong kabigatan na nakasampa roon. Palakas ng palakas ang kanyang pagkaluskos. At tila makakagawa na ng siwang doon yung kung anumang nilalang. Dahil hindi nga nawawala yung kung anumang ingay sa bubong, sinubukan ko na ring tawagin yung aking ama. Naibuka ko naman noon yung aking bibig kahit kinakabahan na nga ako. Pero nang sisigaw na sana ako, parang walang kahit anong boses na namumutawi sa aking bibig. Sinubukan kong bumangon noon para kunin yung itak na nasa tabi ko. Pero hindi ko rin yung nagagawa. Yun bang tipo na parang hindi ako makagalaw? Ano ba yung dapat kong gawin? Tanong ko pa noon sa sarili ko. Napako yung aking paningin sa ibabaw ng bubungan at naging palakas ng palakas yung kalabog ng aking puso. Nang makita kong nagagawa ng hawiin ng nilalang yung ilang bahagi ng nipa ng aming bubong. Hanggang sa walang ano-ano, nakita ko po yung isang nagbabagang bagay na nakasilip sa akin habang nagpapatuloy yung paghuni na aking naririnig. Kita ko pa po na napapakislap yon. Kaya napamura na nga po ako noon. Ilang sandali pa, muli nga akong napaubo at sa pagkakataong yon, sobrang tigas na ng aking pag-ubo. Naanimoy nahihirapan na yung aking baga. Muli kong sinubukang sumigaw para tawagin yung tatay ko. Subalit wala pa rin pong boses na lumalabas sa aking bibig. Lalo lang akong kinabahan noon nang may mapansin po akong malasinulid na bagay na unti-unting humahaba mula po doon sa butas. Nung una, inakala kong guni-guni ko lang yon. Subalit, nang maisip kong baka dila na po yon ng aswang, doon na nga ako nataranta. Muli kong sinubukang igalaw yung aking katawan. Subalit, bigo po ako. Unti-unting lumalapit sa aking uluhan yung nasabing bagay, pero biglang natigilan yung aswang na yon sa kung anumang ginagawa niya. Nung marinig ko nga yung boses ni tatay na sumisigaw at napapamura sa may labas ng bahay. Unti-unting lumalapit sa aking uluhan ang nasabing bagay, pero biglang natigilan yung aswang sa kung anumang ginagawa niya noong marinig ko yung boses ni tatay na sumisigaw at nagmumura sa may labas ng bahay. Umalis ka rito! Aswang ka! Kilala kita. Kaya wag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Lubayan mo yung anak ko. Sigaw po noon ng tatay ko. Habang sigaw ng sigaw yung aking ama sa labas ng bahay, sinubukan ko ulit na igalaw yung aking katawan na kanina ko pang hindi nagagawa. Nung una, sinubukan kong igalaw yung aking mga daliri sa paa at napangiti na lang ako nang magawa ko ngang igalaw yon. Inuunti-unti ko hanggang sa tuluyan ko nang magalaw yung aking buong katawan. Nakita kong kinuha ng aswang yung kanyang dila dahil bumabalik po yun sa butas at umiikli. At narinig ko rin na napapaangil po ito. Muling napasigaw yung aking ama sa labas ng bahay at hinamon po niya yung aswang na yon. Kaya parang kumakahig na po yun sa aming bubungan na parang galit na galit. Walang ano-ano, narinig ko pong lumundag yon. Nagkaroon kaagad ako ng kutob na baka atakihin niya yung aking ama. Kaya nung nakagalaw na nga po ako, kinuha ko yung itak at bumangon muli sa aking higaan. Nagmadali akong tumungo sa bintana upang buksan yon. Tay!
Tanging nasambit ko noon. Napatingin ako sa direksyon ng aking ama at nakita ko siyang seryosong nakamasid sa isang bahagi. Unti-unti kong nakita yung isang mabalahibong nilalang mula doon na nakatayo at nakaharap sa aking ama. Mapupula ang kanyang mga mata at puno ng balahibo ang kanyang katawan na meron ding mahabang mga kuko. Nang mga sandaling yon, inihanda ni tatay yung kanyang hawak na itak habang naghihintay sa pag-atake ng nilalang na iyon. Minura po niya yon ng minura at pinagbabantaan. Kilala kita at alam ko yung bahay mo. Matagal ka nang pinaghihinalaan, pero siguro ako na yung makapagpapatunay na isa kang ang aswang. Sige, sugurin mo ako. At sa oras na mapuruhan kita, hindi ako magdadalawang isip na sulangin ka. Sigaw pa ni tatay. Umaangil po yung aswang sa kanya at nilalabas po nito yung kanyang mga pangil. Inisip ko pa nga na lulundag siya kay tatay dahil naghahanda po yun upang umatake. Subalit, sa halip na lumundag, unti-unti po yung naging isang kulay itim na aso nung dumapa po ito bigla sa lupa. Tumitig po yun ng ilang sandali sa aking ama na parang nagdadalawang isip rin na umatake, lalo at may hawak din na armas yung tatay ko. Kilala kita. Pupuntahan kita sa bahay mo. Humanda kang aswang ka. Sigaw pa ng tatay ko noon. At meron pa nga pong binanggit na pangalan yung tatay ko. Kaya nakita po yung pagdadalawang isip lalo sa nilalang na iyon. At bigla-bigla na lang po yung tumakbo palayo hanggang sa tuluyan na po yung nawala sa karimlan. Napabuntong hininga na lamang yung tatay ko at napailing nang mapalingon ito sa gawi ko. Nang mga sandaling yon, bumalik na rin po ito sa loob ng aming bahay. Kaya lumabas na rin ako sa aking silid, dala yung itak. Nung naroroon na nga ako sa sala, pumunta rin doon yung nanay ko. Pinag-usapan po naming tatlo yung nangyari ng gabing yon. Mabuti na lang, narinig ka ng iyong ama na umuungol, pero parang hindi ka nakakapagsalita. Narinig rin naming may kung anong kumukutkot sa itaas ng ating bubong. Kaya sinabihan ko na yung tatay mo na lumabas ng bahay. Wika pa ng nanay ko. Sinabi ko na lang sa kanilang sumisigaw ako, pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Sinabi ko ring nakita ko kung paanong nilalabas ng aswang ang kanyang dila at sinubukang puntiryahin yung aking bibig. Walang hiya yun. Sa oras na wala siya sa kanyang bahay, malalaman nating aswang siya. Wika pa ng tatay ko dahil baka umalis na nga raw yun, lalo at pinangalanan na nga po ito ng tatay ko. Dahil meron na pong matagal na pinaghinala ang aswang sa lugar namin. At ilang pagkakataon na rin na nakita itong dumadaan sa tapat ng aming bahay magmula nang nagkasakit ako. Nakita rin nilang napapadila yon at parang balisa kapag nakakalapit siya sa bahay namin. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon dahil nga sa nangyari. Kinabukasan, nagpaalam yung tatay ko na aalis na muna. Hindi naman siya pinigilan ni nanay dahil maging yung aking ina ay nais ding malaman kung tama nga kami sa pinaghinalaan naming aswang na dumalaw sa akin ng gabing yon. Pagkabalik ng tatay ko, mura po ito ng mura dahil wala nga raw sa bahay nila yung pinaghinalaan naming aswang. Kaya napagtanto na po namin na yun nga yung umatake sa akin. Ang sabi daw ng kanyang kapamilya, pumunta raw doon sa kamag-anak nila sa Capiz. At matagal po ito bago bumalik. Nung bumalik naman po ito, halata na pong umiiwas po ito sa amin. Pero gumaling naman po ako noon kaya hinayaan na rin po namin. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at paalam.
Tawagin niyo ako sa pangalang Mary Joy. Ang kwentong ito ay nangyari mismo sa akin at sa amin ng pamilya ko noong ako ay maliit pa lamang. Mga 3 taong gulang daw po ako noon, ayon sa pamilya ko. Kaya kung bibilangin, mga taong 1991 nang mangyari ito. Medyo matagal na rin po. Nangyari po ito sa probinsya, kung saan kapag aswang yung pinag-uusapan, yun talaga ang una mong maiisip. Walang iba kundi sa probinsya ng Capiz, partikular sa Tapas, Capiz. Doon po kasi kami nakatira noon, bago pa makabili ng lupa at magpatayo ng bahay sa Iloilo yung mga magulang ko. 2 lang po kaming magkapatid at mga 6 na taon yung agwat sa akin ng kuya ko. Nakatira kami noon sa maliit lang naman na bahay na gawa lang sa kawayan at pawid. Marami ng mga bahay na bato noon pero walang-wala po kasi kami noon. Ito ay bago pa lumakas yung maliit na negosyo ng tatay ko. Nung panahon po na ito, marami talagang mga liblib na baryo sa Tapas, Capiz, na ginagawa nga rin pong taguan ng mga NPA. Kahit nga magpahanggang ngayon, marami pa rin daw na rebelde doon. Ayon lang sa mga naririnig ko na usap-usapan na. Nasa Iloilo na po kasi ako ngayon. Nung kabataan ko daw po, malusog na bata daw po ako. Medyo mataba talaga at bibo. Malayo sa kung ano ako paglaki ko. Hindi daw po kasi ako tinigilan ng mga aswang noon. Hanggang sa nangayayat nga raw po ako dahil sa mayat mayang pagkakasakit. Parang kada buwan daw hindi talaga kompleto kung hindi ako naidadala sa albularyo para ipagamot dahil sa mga nangangaswang daw sa akin. Pero itong kwento po na ito ay ang pinaka naaalala daw talaga ng mga magulang ko. Isang karanasan na hindi nila malilimutan. Isang araw may naglalako daw po ng puto doon sa baryo namin. Bibihira lang daw mangyari talaga yon. Dahil bukod sa hindi naman marami ang mga kabahayan noon, wala talagang masyadong dumadayo sa baryo namin noon. Dahil natatakot nga yung mga tao dahil sa mga usap-usapan na maraming araw rebelde sa baryo namin. Minsan pa may mga nangyayaring patayan doon o may mga tinatapong katawan ng tao. Nasa may tapat daw ng bahay yung nanay ko noon. Nagwawalis ng mga patay na dahon habang nandoon din daw ako at naglalaro. Nung nag-alok daw kay nanay ang nagtitinda ng puto. Siyempre, tinignan po muna ni nanay yon. At mukhang masarap daw po talaga at maayos yung pagkakagawa. Kaya nakumbinsi yung nanay ko na bumili. Kumuha na siya ng puto, pero nagpaalam muna siya na kukuha lang sandali ng perang pangbayad. Sandali lang po ah. Kukuha lang po ako ng pera. Anak, dito ka lang ah. Huwag kang lalabas ng bakod at huwag kang malikot ah. Sabi pa raw ng nanay ko noon. Mukha naman daw mabait yung matandang babae na naglalako kaya sinabi ni nanay na pakitignan lang muna ako sandali at baka lumabas nga po ako ng bakod. Ngumiti naman daw at tumango yung matandang babae. Kumuha na nga si nanay ng pera habang naiwan daw ako doon sa labas habang nandoon din yung matanda. Wala raw po kasi yung tatay at yung kuya ko noon. Bale, kami lang 2 ng nanay ko. Hindi pa man daw nakakababa ng bahay si nanay, narinig niyang bigla akong umiyak. Yung bahay po kasi namin noon ay medyo nakaangat po sa lupa at meron nga pong papag kaya meron pong hagdan na iilang hakbang lang din naman. Dahil doon ay nagmadaling lumabas yung nanay ko. Halos napatalon ng araw po siya sa may hagdan. Tumakbo daw kaagad ako sa kanya habang iyak ako ng iyak. Bakit po umiiyak yung bata? Tanong daw ng nanay ko sa matanda. At ang sabi daw ng matanda, madadapa na sana kasi siya. Hinawakan ko at bubuhatin ko sana dahil ang likot. Hindi ko naman alam at bigla itong umiyak. Nakakatuwa pa naman yung bata.
Sagot pa daw ng matanda. Sabay ngumiti ulit ito na parang ang bait daw talaga nito. Minadali na lang daw na inabot ni nanay ang bayad. Sabay isinara na ang gate kasi nga iyak na raw ako ng iyak. Nagpasalamat daw yung matanda. Sabay patingin-tingin sa paligid at sa bahay namin. At nagpaalam ng araw na umalis. Palingon-lingon pa daw yung matanda noon. Nung nakalayo na raw ang matanda at papasok na sana ng bahay si nanay habang buhat-buhat nga ako. Napansin daw niya na yung suot-suot ko na proteksyon na yung sinasabit po sa mga damit na madalas nga pong binibigay ng mga albularyo ay wala na raw po doon. Siyempre agad na nagtaka si nanay. Sabay tumingin-tingin po siya doon sa paligid. Doon na po niya nakita sa may labas po ng bakod yung proteksyon po na dapat nakasabit sa damit ko. Medyo marumi na raw po yon na parang sinadya daw na itapon doon. Samantalang bago dumating yung nagbebenta ng puto, nakasabit pa raw yon sa damit ko. Tinanong daw ako ni nanay noon at kahit nabubulol daw ako dahil 3 taong gulang pa lang, sinabi ko raw na kinuha daw yun ng matanda sa damit ko sabay tinapon. Talagang yun daw yung sabi ko kay nanay noon. At hindi lamang po yun. Ayon pa kay nanay, umiiyak daw ako ulit noon habang sinasabi ko raw na natakot daw ako dahil nakita kong may pangil yung matanda. Kaya pala umiiyak daw ako noon. Yun daw talaga ang sabi ko. Ayon kay nanay. Na syempre, naniwala po yung nanay ko. Dahil bukod sa nanginginig pa rin daw ako sa takot noon, hindi nga naman magagawang magsinungaling ng isang 3 taong gulang na bata. Doon na po talaga napagtanto ng nanay ko noon na merong kung ano doon sa matanda. Na baka yung matanda na iyon ay isang aswang at kursonada nga nito ako. Ngunit pagdating daw po nila tatay at ni kuya, nung sabihin daw yun ni nanay sa tatay ko, hindi raw yun masyadong binigyan ng pansin ni tatay. Lalo at abala nga siya sa kanyang mga ginagawa. Parang binaliwala na lang daw nila yon. Lalo at mahirap nga namang paniwalaan ang tungkol sa mga aswang. Ang sabi daw ni tatay, huwag na nilang isipin. Lalo at marami pa silang dapat gawin kinabukasan. Medyo abala po talaga kasi noon yung tatay ko. Dahil meron po siyang maliit lang naman na tindahan sa bayan. Kakasimula pa lang din sa negosyo. Kaya ayon at hinayaan lang po nila ang tungkol doon. Sumapit na nga po yung gabi noon. Abala daw sila nanay noon sa pagkukwenta ng mga barya na galing nga doon sa tindahan namin. Kami naman ng kuya ko ay nasa may kusina raw at naglalaro-laro. Yun yung pagkakaalam ng nanay ko noon. Maya-maya pa raw, bigla na lang sumigaw si kuya na halatang takot na takot. At sinisigaw nga daw po nito na meron ngang aswang. Nabitawan daw agad nila nanay ang mga binibilang nilang mga barya. Sabay na patayo sila sa pagkagulat. Nung tumakbo daw po sila, yung naabutan daw talaga nila na hinihila na raw po ako ng isang nakakakilabot at napakaitim na nilalang mula doon sa may bintana ng kusina. Hawak-hawak daw po ako sa braso at nabuksan na raw po nito yung bintana at gusto nga po akong hilahin. Pero itong si kuya raw, kahit takot na takot, nagawa pa raw nitong kunin agad yung asin na nakapatong sa may mesa. At sinabuyan daw po nito ng asin yung aswang po na yon. Ganon na ganon daw po yung naabutang eksena nila nanay. Siyempre mga 9 na taong gulang na rin po noon si kuya. At lagi niyang naririnig sa mga drama sa radyo na ayaw ng mga aswang ng asin. Dahil daw sa ginawang yon ni kuya, hindi agad nagawa ng aswang na hilahin ako palabas mula doon sa bintana. At bukod po doon,
Nabitawan daw ako ng aswang na halatang nasaktan din ito sa pagsaboy ng asin na ginawa ng kuya ko. Nung makita yon nila tatay, agad daw akong hinila ni nanay, sabay agad na dampot naman ang itak ni tatay at sinubukan niyang tagain yung aswang na umatake nga sa akin. Tinaga daw ni tatay yung kamay nun pero hindi niya naabutan. Tumalon pa nga raw yung tatay ko sa bintana palabas ng bahay para habulin yung aswang. Ayon pa kay nanay, bawat saboy daw na ginawa ni kuya, nag-aangil daw yung aswang na yon na parang nasasaktan. Kaya lakas loob rin yung hinabol ng tatay ko. Ayon pa kay tatay, halatang nasaktan daw yung aswang sa ginawa ng kuya ko. Kaya nagawa siyang maabutan ng tatay ko. Tinaga daw yun ni tatay sa may bandang balikat. Pero hindi niya iyon napuruhan, lalo at tumatakbo nga silang dalawa. Nagpang-abot daw po sila sa may palayan at nanlaban pa rin daw yung aswang, kaya nabitawan ni tatay yung itak. Yung buhok daw po ng aswang na yon, sobrang haba, na halatang babae, pero nung subukan daw hilahin ni tatay yung buhok, sobrang dulas daw po nun. Pati yung katawan ng aswang, napakadulas rin daw. Naitulak daw nito yung tatay ko sa putikan sa loob ng palayan. At doon na raw ito nakatsyempo. Nung bumangon daw po yung tatay ko, nakapagtatakang isang hayop na yung nakita niyang mabilis na tumakbo palayo. Sigaw daw po ng sigaw yung tatay ko noon, pero wala man lang tumulong sa kanya para sa paghahabol doon sa aswang. Parang walang nakarinig, lalo at malalayo ang agwat ng mga bahay noon sa baryo namin. Umuwi po yung tatay ko noon na balot na po ng putik at may konting mga sugat na parang kinalmot. Mababaw lang din naman daw yon. Alam nila noon na yung matanda talagang nagbibenta ng puto, yung aswang na umatake ng gabing yon. Yun po yung kumalat po noon nang malaman ng mga kababaryo namin ang nangyari. Pagkalipas lang po ng mga 2 linggo, magkasama po noon yung tatay ko at ang tito ko. Nang may nakapagsabi po sa kanila na may naglalako ng puto na isang matandang babae sa kabilang sityo. Hapon po nang mangyari ito. Nagmadali po sila tatay na puntahan yon. Pero pagdating po nila doon, hindi na po nila mahagilap yung matanda. May nakapagsabing mga tao na nandoon lang daw yung matanda bago dumating sila tatay. Tapos nagmamadali daw na umalis. Parang nakatunog daw siguro yon na kumalat na ang tungkol sa kanya sa baryo namin. Siyempre, nagtitinginan sa kanya yung mga tao. Hinanap po nila tatay yon at sakay po ng motor. Sinubukan po nilang habulin yon, pero hindi na po nila nakita dahil malamang doon sa gubat banda dumaan yung matanda. Pagkatapos po nun, kumalat po yung tungkol doon at ni minsan hindi na po namin nakita pa yung matanda. Mabuti na lang po at sa murang edad, naging alerto din po yung kuya ko dahil kung hindi, baka nakuha na po ako ng aswang na yon. Dito na rin po ito nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig. Paalam. Magandang araw po, Sir Dan. Pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Sana ay maayos ang inyong mga sitwasyon habang nakikinig dito sa padala kong kwento. Tawagin niyo pala ako sa pangalang Ivan ng Misamis Oriental. Dito na ako tumanda sa lugar namin na isang maliit lang naman na baryo. 50 na ako ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya na hindi ko na babanggitin pa. Mga dekada 80 nang mangyari ito. 1987 yata kung tama yung pagkakatanda ko. Ito yung mga panahon sa baryo namin na medyo nagsimula na ulit yung mga usaping patungkol sa mga aswang. Nagkataon pa na yung lola ko ay isa nga talaga sa mga kilala kong tao
na galit sa mga aswang. Kapag napag-uusapan, talagang nagagalit siya. Tapos ikukwento niya ng paulit-ulit kung paano siya nakunan nung mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang bunso sanang anak. Na di umano ay nangyari dahil sa isang aswang. Kaya meron talagang personal na galit yung lola ko sa mga aswang po na iyan. Umabot pa sa punto na marami na siyang nalaman sa mga kahinaan ng aswang at lagi ring nakikinig sa mga balibalita sa mga aswang. Siya ang dahilan kung bakit mula pa nung mga bata pa kami, naniniwala na kami. Wala yatang miyembro ng pamilya namin na hindi naniniwala. Ganon din si Lolo syempre. Itago pala natin si Lola sa pangalang Lola Yoli, habang si Lolo Jose naman yung itawag natin kay Lolo. Kapitbahay lang namin sila, katabi lang talaga. Kaya minsan doon din kami natutulog, lalo kapag ginaganahan sa kwentuhan. Masaya po kami kapag yung pinagkukwentuhan namin ay tungkol sa mga aswang. Talagang yun po yung gusto naming pag-usapan lagi. Isang gabi habang nagkukwentuhan kami, biglang meron kaming narinig na huni. Nung una parang ibon lang, pero habang lalo naming pinapakinggan, parang huni talaga ng tiktik. Siyempre yung lola ko hindi mapakali. Gustong lumabas at hahamunin daw niya yung aswang. Buntis po kasi yung nanay ko noon sa bunso namin. Kaya alam ni Lola na meron talagang pakay kung totoo ngang tiktik yung naririnig namin sa labas. Mahina lang po yung huni. Pero yun nga rin po yung problema. Dahil mas mahina daw, mas malapit. Ganon yung paniniwala nila Lola. Kapag nakapagdesisyon na po si Lola, wala talagang makakapigil sa kanya. Kahit yung lolo ko, walang magagawa. Matapang po kasi talaga yung lola ko. Dali-dali siyang kumuha ng itak at marahang lumabas ng bahay. Napakamot na lang ng ulo noon si Lolo at maya-maya kumuha na lang din ng itak para sundan si Lola sa labas at baka mapano. Kahit naniniwala naman si Lolo, si Lola talaga sa kanilang dalawa yung gustong makapatay ng aswang para kahit papaano daw ay makaganti siya sa nangyari sa kanya. Sa pinto sa likod sila pareho lumabas. Akala namin noon gaya lang din ng ibang mga gabi, na babalik rin sila agad dahil wala silang makikita na kahit ano sa kanilang paglabas. Hindi na kasi ito yung unang beses na nangyari ito. Nung nakalabas na nga po sila pareho ng bahay, napasilip ako sa may bintana. Titignan ko lang sana kung saan na ba sila nagpunta. Pero hindi sila yung una kong nakita, kundi yung gumagapang sa bubong ng bahay namin. Tulad ng sabi ko, magkatabi lang po yung bahay. Merong marahang gumagapang sa bubong namin. Nakita ko po mismo yon. Yun nga agad yung aking napansin. Unang tingin ko pa lang, kinilabutan ako. Dahil hindi ko man makita ng sobrang linaw dahil gabi na nga. May kahabaan po yung buhok nun. At parang maliit lang pero tipong sa kilos pa lang, alam mong merong mali. Alam mong hindi normal. Nagkataong si nanay lang po yung nandun at yung maliliit ko pang mga kapatid. Wala doon yung tatay ko ng gabing yon. Dahil madalas po itong makipag-inuman sa kanyang mga kumpare. Sisigaw na po sana ako noon. Pero mas nauna pong sumigaw si Lola. Nakita rin pala niya. At dahil nasa itaas po ng bubong, wala pong nagawa si Lola kundi pinagbabato po niya yung aswang na iyon at pinagmumura. Doon na po kami naglabasan. Inikutan po ni Lolo sa kabila, pero masyado pong mabilis yung nilalang. Si nanay po noon, Sir Dan, nagulat na lang nung marinig niyang parang may tumatakbo sa bubong namin at nagbabagsakan na yung kung ano-anong pinagbabato ni Lola. Hinamon niya talagang bumaba.
Mas nangingilabot po ako kapag naaalala ko kung gaano kabilis kumilos yung nilalang na iyon. Nung ginawa sa kanya ni Lola yung pangbabato. At talagang nung pinaghanap namin sa paligid, wala na po agad yon. Nung pumunta po ito sa kabilang side, nainikutan rin nga ni Lolo. Narinig lang daw ni Lolo na merong tumalon mula sa bubong at bumagsak sa lupa. Tapos hindi na nga niya nasundan dahil sa bilis ng kilos. Kagubatan din po kasi sa likod ng bahay. Hindi nagawa ng aswang yung kanyang binabalak dahil kay Lola. Pero umpisa pa lang po yun ng lahat ng mga pangyayari. Nung nagpasukan na nga po kami ulit sa bahay, sakto namang dumating nga si tatay. Nagulat siya kung ano nga bang nangyari at aligaga po kaming lahat. Tinanong siya agad ni Lola kung may ideya ba siya kung sino ang posibleng nangangaswang doon sa amin. Nag-isip po yung tatay ko noon at ang sabi po nito, natatandaan lang daw niyang nakasabay nila sa tricycle si Aling Mirna at medyo kakaiba daw ang ikinikilos nito at hawak rin daw ng hawak sa tiyan ng nanay ko. Akala naman daw ni tatay. Natutuwa lang din si Aling Mirna dahil wala pa nga itong anak. May edad na ito at hindi na magkakaanak. Pero hindi man lang sila nakabuo ng kanyang asawa. Pero kahit papaano, napaisip rin daw yung tatay ko siyempre. Dahil doon, isa na agad si Aling Mirna sa pinaghihinalaan. Ang isa pa ay si nanay naman ang nagkwento. Nakita raw niyang pasilip-silip sa bintana si Aling Nilda. Kababaryo rin po namin. At nung tinanong naman daw ni nanay, hindi naman daw ito sumagot at agad nga ring nagpaalam at umalis. Yung dalawa po na ito, yung pinaghihinalaan namin noon. Ang sabi ni Lola, bantayan daw namin yung dalawa at baka masalisihan pa kami. Gaya nga ng nangyari sa kanya. Ayaw ni Lola na magaya yung nanay ko sa kanya na nawalan ng anak dahil sa isang aswang. Nung sumunod po na araw, parehong pumunta sa bahay yung dalawa. Nagkataon pa talaga. Si Aling Nilda po yung nauna. Nagtatanong ito kung pwede ba raw siyang makahiram muna kahit 500. Ilang araw na raw siyang bumubelo pero nahihiya daw talaga siya dahil buntis nga yung nanay ko. Medyo kumalma po sila nanay noon tungkol sa kanya. Lalo at nangungutang rin naman po kami sa kanya kung kami po yung walang-wala. Pinahiram po siya nila nanay. Nabawasan rin po yung paghihinala nila noon kay Aling Nilda. Habang itong si Aling Mirna naman, pumunta rin po doon sa may bahay namin. Pero hindi po sa harap dumaan kundi sa likod. Partida. Madilim na rin po nung pumunta ito. Nagkataong nasa loob ako ng bahay namin noon at magtitimpla sana ng kape. Mga bandang 7:00 na po yata ng gabi yon. Madilim na talaga. Nakita ko siyang payokong lumapit sa may bintana ng kwarto nila nanay. Maliwanag po yung buwan ng gabing yon. Kaya kahit gasera pa po yung ginagamit namin noon, kita pa rin talaga yung nasa labas. Nakilala ko agad dahil kababaryo ko yon eh. Aaminin kong kinabahan po ako agad. Itong magaling naming ama, hindi pa rin po nakakauwi ng mga oras na iyon. Alam ko na talagang aswang si Aling Mirna sa punto na iyon. Sino ba naman ang pupunta doon ng ganong oras? Pero yung bintana po ng kwarto, tinakpan na po namin ng makapal na kulay itim na tela. Napansin po agad yata yun ni Aling Mirna. At laking gulat ko na lang, Sir Dan, nung umakyat po ito sa dingding ng bahay. Yung tipong parang hayop lang na nagagawa niya iyon kahit babae po siya at medyo maedad na rin. Dali-dali akong kumuha ng itak noon sa kusina at pinilit kong maging kalmado kahit nanginginig na ako. Pagkuha ko po ng itak, bigla kong narinig si Lola sabay narinig ko ng sumisigaw si Aling Mirna. Ito palang lola ko, nandoon na pala sa kwarto ni nanay. Napatakbo po ako noon papasok doon.
nang marinig kong parang merong nilalatigo si Lola. Pagpasok ko po ng kwarto, tumambad po sa akin si Aling Mirna na nakahandusay na po sa sahig ng kwarto. Galit na galit po ito. Yung itsura nakakatakot. Yung tipong parang nawala na sa kanyang sarili. Nawala na siyang pakialam kahit nalaman namin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat pagtangka po nitong bumangon, hinahataw siya ng buntot ng pagi ni Lola. Talagang inabangan pala siya ni Lola sa kwarto mismo ng nanay ko. Kaya pala maaga ring naghapunan noon yung nanay ko. May napag-usapan na pala sila ni Lola. Sumisigaw po noon si Lola. Sige, mag-angil ka at sumigaw. Wala namang ibang bahay dito. Hayop kang aswang ka. Dadalihin mo pa sana yung apo ko. Galit na sabi po noon ni Lola. Ayon sa kanya, nagkunwari lang daw natulog si nanay habang nagtago naman daw siya sa may likod ng kurtina. Dahil narinig ng araw nila na merong kumakaloskos sa dingding. Buntot ng pagi pa talaga yung ginamit ng lola ko. Pagpasok daw po nung aswang sa kwarto, hindi na raw nag-aksaya pa ng oras si Lola. Hinataw raw niya ng hinataw. Ilang sandali po noon, tuluyan pong nanghina yung aswang. Nagmamakaawa na po bigla si Aling Mirna noon. Samantalang nung una, galit na galit po ito at nanlalaban. Kung si Lola lang yung pagbibigyan, papatayin po niya talaga yung aswang na iyon. Pero dumating na po si Lolo at pinigilan po niya si Lola. Nung nag-iiyakan na rin po yung maliliit ko pang kapatid, naisip naman po siguro ni Lola na hindi makakabuti kung ituloy nga niya ang kanyang gustong gawin, kaya medyo kumalma naman po ito. Ang sabi noon ni Lola, ipagkakalat daw niya sa buong baryo na aswang si Aling Mirna. Kaya depende na lang daw sa kanya kung mananatili pa siya sa baryo pagkatapos. Si Lolo na po yung nagpalabas kay Aling Mirna noon. Hinang-hina po itong lumabas at ginawa nga po ni Lola ang kanyang banta. Pinakalat po niya sa baryo namin hanggang sa napilitan nga pong umalis si Aling Mirna at ang kanyang asawa. Talagang humanga po ako noon kay Lola dahil nga sa kanyang tapang. At hindi ko makakalimutan, Sir Dan, kung paanong mag-isang pinadapa ni Lola ang isang aswang gamit lang yung buntot ng pagi. Hindi ko na rin po pahabain pa ito. Salamat po sa pagkakataong ito at sana ay mapili. Paalam. Tawagin niyo po akong Aida. 57 taong gulang na po ngayon. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Kaya ngayon ay ako naman po yung magkukwento ng aming karanasan noong medyo bata-bata pa po ako. Basta mahigit 20 taong gulang po ako noon. Siguro mga 24. Nung mga panahon po na yon, sa pinakadulong sityo pa po ng baryo ang bahay po namin. Ito po ay bago pa po kami lumipat. Ang baryo pong tinutukoy ko dito ay sakop po ng Negros Oriental. Yung lupa po kasi na yun noon ay hindi pa po naibebenta ng ate po ng nanay ko. Bale, tita ko na rin po. Kaya parang kami po yung ginawang caretaker po sa lupa, kaya doon po kami nakatira. Nagtatanim din po kami doon ng mga bungang kahoy at mga gulay para dagdag kita na rin po. Wala pa po akong asawa noon. Nasa mahigit 30 na po kasi ako nung nakapag-asawa po ako. Medyo titibo-tibo po kasi ako noon kaya wala pong nanliligaw sa akin. Kahit pa hindi naman po masabing pangit po ako. Simple lang po yung buhay namin. Nairaraos naman po kahit papaano kahit mahirap. Lalo at 7 po kaming magkakapatid. At ako nga po yung panganay. Hanggang high school lang po yung inabot ko. Tuwing araw po ng Sabado o Linggo, naglalaba po kami sa may balon. Mga 1 kilometro po yung agwat sa bahay namin. Nilalakad po namin yon kasama po yung 2 kong babaeng kapatid.
na sina Mary Joy at Rose. Dahil kami pong mga babae sa magkakapatid, yung nakatoka po sa paglalaba. At yung 4 ko naman pong kapatid ay puro na po lalaki. Dito po sa tinutukoy ko pong balon, madalas pong nagkukwentuhan ang iba pa po naming kababaryo. Isang hapon po, habang naglalaba po kami doon, nabanggit po ni Aling Delia, kababaryo po namin, na maugong daw po yung mga usapan na meron daw ulit bagong aswang sa aming baryo. Si Aling Delia po ay taga-kabilang sityo. Bale, sityo po muna nila bago nga po yung sityo po namin. At ayon po sa kanya, doon daw sa kanilang sityo nangyayari ang pangbibiktima sa mga alagang hayop. Kaya sinabihan po nito kami na mag-ingat daw po kami, lalo at minsan daw dumadaan kami doon na madilim na. Binalaan din po nito kami na bantayan daw namin ang aming mga alagang hayop, lalo at meron nga po kaming mga alaga, gaya po ng baka, manok at mga itik. Aaminin ko pong medyo isinawalang bahala ko lang po yung kanyang mga sinabi. Ang nasa isip ko po noon, sa tinagal namin sa baryo namin, ay hindi naman kami pa nakakita ng aswang. Kaya tawa lang po kami ng tawa noon. Puro lang naman huni ng wakwak o tiktik ang aming naririnig. Ni Anino nga po noon, wala pa po kaming nakikita eh. Ganun po yung takbo ng utak ko noon, kaya tawa lang po kami ng tawa. Maya-maya pa ay bigla pong dumaan si Aling Rita. At tungkol din po doon ang ibinungad po nito. Nagkataon pa na meron po itong dalang radyong di baterya. At yung drama po doon ay tungkol din po sa mga aswang. Ganon po talaga yung uso po noon. Marami pong mga tao noon doon banda, sa may balon. Dahil marami talagang naglalaba doon sa araw ng Sabado o Linggo. Yung iba patingin-tingin lang habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa bagong aswang sa baryo namin. Ang sabi lang nila, siguradong kababaryo daw po namin yon. Dahil nga po medyo ginanahan po kami sa kwentuhan at marami rin pong naglalaba, medyo natagalan po kami sa ginagawa namin. Madilim na po noon nung matapos nga po kami. Marami pang mga natira doon sa balon, lalo at hinahabol nilang matapos yon. Nagsigalang po sila para pang taboy po sa lamok at para mas maliwanag na rin po. Dahil hindi nga po ganun kaliwanag yung buwan ng gabing yon. Nung malayo na po kami doon sa may balon, napansin po namin na parang napakabaho. Yun po bang insekto na sobrang baho na ang sabi po ng mga matatanda ay bumabaho daw po kapag meron pong malapit na aswang. Pero binaliwala pa rin po namin. Nagpatuloy lang po kami sa paglalakad noon. Bitbit po yung balde at nakapatong pa po yung batsa sa ulo ko. Ang isa ko naman pong kapatid na si Mary Joy ay meron din pong bitbit na balde. Habang yung pinakabata po sa aming tatlo na si Rose ay nakasunod naman po sa likod namin. Bigla po naming napag-usapan noon yung tungkol nga po doon sa aswang. At natawa nga lang po kaming tatlo noon. Dahil takot na takot talaga habang nagkukwento ang iba naming kababaryo, pero para po sa amin ay kalokohan lang po yung mga kwento nila tungkol po doon sa bagong aswang daw. Pero bigla ko pong pinatahimik ang aking mga kapatid noon nang meron po akong marinig na parang may naglalakad doon sa madamong parte sa gilid po ng daang tinatahak namin. Sandali. Tumahimik nga kayo. Narinig niyo ba yon? Tanong ko pa po noon, pero wala naman daw na narinig ang aking dalawang kapatid. Napalingon po ako noon sa may damuhan, pero wala naman po akong nakita. Wala rin naman kaming dalang ilaw at medyo hindi rin po ganun kaliwanag yung buwan noon. Nung nakailang hakbang pa nga po kami at nagpatuloy na, bigla na lang pong sumigaw yung kapatid naming si Rose. Nung nilingon ko po yon, laking gulat ko po nang makitang natumba na po yung aking kapatid.
At merong malaking hayop na biglang humila sa kanya, papunta po doon sa may damuhan. Nagsigawan po kami noon. Nagawa pong hawakan ni Mary Joy ang kamay po ni Rose, bago nga po ito tuluyang mahila. Kaya agad ko pong binitawan ang batsa at ang balde. At nagkandalaglag po sa lupa ang mga damit po na nalabhan na po namin, dahil nga po sa pagkataranta ko. Sabay hinila ko rin po sa kabilang kamay ang aking kapatid. Kitang-kita po namin noon. Hindi ko po masabing aso yung humila sa paa ng kapatid ko, dahil nakakatakot po talaga yung itsura nun, na parang hindi ko po magawang ipaliwanag. Kapag binabalikan ko po, yung tumatak lang po talaga sa akin ay yung mga matang nagbabaga at yung naglalaway po nitong bunganga. Kung wala pong konting liwanag mula sa buwan, mahihirapan talaga kaming makita ang anyo nun, dahil napakaitim po ng balat. Meron pong malapit na bahay doon banda, na parang meron din pong sumisigaw doon nung marinig po nito ang mga sigaw po namin. Sa kagustuhan ko pong maprotektahan ang aking kapatid, nakadampot po ako noon ng putol na kahoy at naitusok ko po yon sa isang mata ng hayop. Sandali po niyang ininda yon, at ako po sana yung aatakihin. Pero bigla pong lumiwanag doon banda dahil inilawan po kami ng flashlight. At doon na nga po tumakas yung hayop. Nawalan po ng malay ang kapatid ko noon, dahil po siguro sa kaba. Nung tignan po namin ang paa ni Rose, meron po yung mga sugat, na parang bumaon po talaga yung ngipin ng hayop. Nung tignan po yun ng kababaryo namin, na nakarinig nga po ng sigaw namin, kaya napatakbo po ito doon. Yung marka po ng paa ng kapatid ko parang puro po pangil, na napakatulis. Ayon nga po sa kababaryo namin, malabo daw na aso o anumang pamilyar na hayop ang may gawa nun. Parang puro pangil talaga, na napakatulis, na parang ang liliit lang po ng sugat pero medyo malalim. Maliit at payat lang din po yung kapatid ko, kaya mabilis po siyang nahila. Tinulungan kami ng kababaryo namin na yon at ng anak niya na makauwi. Pagka-uwi po sa bahay, galit na galit po noon yung tatay ko, pati po yung mga kapatid ko na lalaki. Dinikdikan po ni nanay ng bawang at tinaluan po ng konting langis. At yun po yung nilagay nito sa sugat po ni Rose. Turo daw po yun sa kanya ng aming lola. Nung kwento ko po yung mga nangyari, ang sabi po ni tatay, mukhang hindi na raw bagong aswang yung umatake po sa amin, dahil mukhang biyasa na raw yon na magpalit ng anyo. Yung mga nakasama po namin sa may balon noon, pumunta nga po doon sa amin nang marinig nga po nila yung mga nangyari. Dahil po doon meron pong nakapagsabi na kababaryo na ang sama daw ng tingin sa amin ng isa naming matandang kababaryo nung tawa daw kami ng tawa at hindi naniniwala sa mga aswang nung nagkukwentuhan kami sa balon. At siya lang din daw yung agad ding umalis at iniwan ang kanyang mga nilalabhan nung umalis daw po kami para umuwi. Nung nagtanong po kami kung sino, ang sabi po nila ay si Lolo Badong daw. Matandang lalaki na pero dahil mag-isa na lang sa buhay, syempre siya rin po yung naglalabas sa kanyang mga damit. Kaya nakakasabay din po namin ito doon po sa may balon. Nung nagising na nga po yung kapatid ko at iyak po ulit ng iyak, bigla pong kumuha ng itak yung tatay ko at sinama po nito yung isa ko pong kapatid na lalaki. Dalawa po sila noon na parehong may dalang itak ang sumugod po doon sa bahay ni Lolo Badong. Hindi po napigilan ni nanay noon yung tatay ko, lalo at inaasikaso po niya ang sugat ni Rose. Kahit yung mga kababaryo po namin na nandoon wala pong nagawa. Sumigaw po kasi noon yung tatay ko nang sino mang pumigil sa kanila o sumunod pa po doon ay makakatikim sa kanya. Kaya hinayaan po siya ng aming mga kababaryo.
Ako lang po yung naglakas loob noon na sundan po sila. Lalo at hindi nga po sapat na ebidensya yon para sabihin pong yung matanda ang aswang. Hindi naman po namin nakalain na sa pagdating po nila tatay doon, pagsilip daw po agad nila sa bintana, nakita nila ang matanda na nilalagyan nito ng benda ang kanyang sugat sa mata. Nakasindi yung gasera sa loob ng kubo nito. At nakita rin daw talaga yon ng kapatid ko. Kaya hindi nga pwedeng gawa-gawa lang yun ng tatay ko. Nung pinasok daw po nila, mabilis daw pong tumalon yung matanda sa may bintana. At nagpalit daw ng anyo bilang isang hayop. Ang naabutan ko na po noon ay ang kapatid ko na nandoon sa loob ng kubo. Medyo nahuli po kasi ako noon sa pagsunod, lalo at tumakbo nga rin po sila tatay. Pagpasok ko po sa kubo, may mga tela po doon na puno po ng dugo. Ang sabi po ng kapatid ko, sinundan daw po ni tatay yung aswang pero maya-maya pa, galit na galit din po itong bumalik dahil hindi raw niya naabutan. Ang tanong po namin noon ay kung nagawa bang gamutin ng aswang ang sarili niya sa pamamagitan ng pagdila sa sugat. O kung kaya nga ba talaga niyang gawin yon. Tumugma lang po talaga yung sugat po nito eh. Sa mata ko rin po natusok yung hayop po na yon. At nakita rin po nila tatay na sa mata rin po yung sugat ng matanda. Medyo kumalat po yun noon. Pero dahil liblib nga po yung baryo namin ay hindi naman din po kumalat sa ibang mga baryo. Hindi na po bumalik doon yung matandang si Badong. Bali-balita po noon sa baryo na baka siya din pala ang may kagagawan sa mga patay na hayop sa baryo namin. Kaya gano'n na lang ang galit nito nung pinagtatawanan namin ng aswang nung nag-uusap po kami doon sa balon. Ang alam lang po namin, mula nung nawala po yung matanda, natigil na rin po ang mga pag-atake sa mga alagang hayop. Isang malaking palaisipan po sa amin ang lahat. Pero dahil hindi na po namin alam kung nasaan na ang matanda, nanatiling katanungan yon hanggang sa binaon na rin po sa limot ng karamihan sa mga nakakaalam. Naalala ko pa pong naging panakot po sa mga bata yung kubo po ng matanda. Kaya wala pong lumalapit doon. Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat po.